Nagsisimula ang pelikula noong ika-30 ng Oktubre taong 1977, kung saan makikita natin ang isang tourist attraction na tinatawag na Captain Spaulding's Museum of Monsters and Madmen, na nagsisilbi ring gas station at tindahan ng fried chicken. Sa loob ng tindahan, ang may-ari na si Spaulding ay nakabihis bilang clown at nag-uusap kasama ang isang kaibigan. Kinuha ng kaibigan ang susi ng banyo at nagpunta roon, eksaktong sandaling pumasok ang dalawang nakamaskarang magnanakaw. Itinutok nila ang kanilang mga baril kay Spaulding at agresibong humihingi ng pera. Ngunit hindi man lang natakot ang clown, sa halip, tinukso at ininsulto pa niya ang mga magnanakaw. Maya-maya, hinayla ng isa sa kanila palabas ang lalaking gumagamit ng banyo, pero laking gulat nila nang makilala sila ng lalaki at pagtawanan pa sila. Naiinis ang mga magnanakaw kaya inalis nila ang kanilang maskara, na lalo lamang ikinatawa ni Spaulding. Bigla na lang lumitaw ang isang nakamaskarang tao at sinugod ang isang magnanakaw, habang si Spaulding naman ay binaril ng patay ang isa. Nang makita niyang may isang humihingalo pa, tinapos niya rin ito. Makaraan ng ilang oras, nakilala natin sina Jerry at Bill, dalawang kalalakihang naglalakbay sa lugar na iyon. Napansin nilang paubos na ang gasolina, pero sa kabutihang palad, nakarating sila sa gasolinahan ni Captain Spaulding. Ginaising ni Jerry ang kanyang girlfriend na si Denise at ang girlfriend ni Bill na si Mary, para masilip din nila ang lugar. Habang masayang naglilibot ang mga lalaki sa horror museum, lumapit si Bill kay Spaulding at sinabi na naglalakbay sila sa iba't ibang lugar dahil magsusulat sila ng libro tungkol sa kakaibang roadside attractions. Pagkaraan ng ilang segundo, pumasok ang mga babae, at masayang sinabi ni Jerry na nakabili na siya ng tiket para sa isang tour na tinatawag na Murder Ride, at niyaya silang sumama. Ayaw ng mga babae noong una, pero napilit din sila. Sinimulan na ni Captain Spaulding ang Murder Ride, at ikinwento niya ang buhay ng iba't ibang mga serial killer habang may mga realistic mannequins na muling ginaganap ang kanilang malulupit na krimen. Ang pinakamahalagang kwento ay tungkol sa lokal na bayani ay si S. Quentin Quayle, o mas kilala bilang Dr. Satan. Siya ay isang mamamatay tao, torturer, at surgeon na naniwalang makakagawa siya ng superhuman sa pamamagitan ng pag-eeksperimento sa mga pasyente sa mental institution. Nadiskubre siya ng mga taga roon kaya binitay siya sa isang puno malapit dito. Pero misteryosong nawala ang kanyang katawan kinabukasan, at hanggang ngayon, hindi siya nakita. Pagkatapos ng tour, tuwang-tuwa si Jerry dahil nakakatakot ito, pero malinaw na hindi komportable ang iba. Tumawag si Denise sa kanyang ama na si Donald at sinabing tumigil sila sa gas station ni Spaulding at baka malate sila ng konti. Biglang lumabas sa TV ang balita tungkol sa 5 cheerleaders na misteryosong nawala sa lugar, at walang nakikitang lead. Samantala, tinanong ni Jerry kung saan ang punong banitayan kay Dr. Satan, pero sabi ni Spaulding ay puro kalokohan iyon. Pero dahil makulat si Jerry, gumawa siya ng mapa at binigyan pa sila ng libreng fried chicken. Umalis na ang grupo pero inis ang lahat dahil gusto ni Jerry hanapin ang puno kaysa umuwi na. Di nagtagal, nakita nila ang isang babaeng nag-iisa sa gilid ng kalsada, humihingi ng sakay. Pinayagan siya ng mga lalaki kahit tutol ang mga babae. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang baby, at taga roon daw siya. Tinanong siya ni Jerry tungkol sa puno ni Dr. Satan, at sinabi niyang malapit lang iyon sa bahay nila, at maaari niya silang dalhin doon. Pero hindi nagtagal, isang misteryosong tao mula sa mga damo ang nagpaputok sa mga gulong ng sasakyan, dahilan para umarangkada ito nang wala sa kontrol. Sinabi ni Bill kay Jerry na kunin ang reserbang gulong, pero sinabi ni Jerry na nakalimutan niyang ilagay ito sa kotse, kaya na-stranded silang lahat. Nagpanik ang grupo, pero sinabi ni Baby na maaari silang maglakad papunta sa bahay nila, dahil may tow truck ang kapatid niya para kunin ang kotse. Kaya nagpasya si Bill na sumama sa kanya, habang ang iba ay nanatili sa sasakyan. Pinuputol ng eksena at ipinapakita ang isang bahay, kung saan makikita si Otis na nakagapos ang mga nawawalang cheerleader, at kanilang hinihiya at tino-torture. Samantala, dinala ni Baby si Bill sa kanilang bahay, at kinilabutan siya nang makita ang mga nakakatakot na manikang nakatingin sa kanya pagpasok pa lang. Bumalik si Baby, sinabing pumunta na ang kapatid niya para sunduin ang iba, at niyaya niya itong pumasok.
Habang naghihintay ang natitirang grupo sa kotse, may narinig si Mary na kakaibang ingay. Bago pa nila malaman kung ano yun, may biglang lumitaw na lalaki sa harap ng kanilang sasakyan, na ikinagulat nila. Kalaunan nalaman nilang siya ang tow truck guy, ngunit makikita natin na siya rin ang lalaking bumaril sa kanilang gulong kanina. Sa loob ng bahay, tinanong ni Bill si Baby kung silang dalawa lang ba ng kapatid niya ang nakatira doon, pero casual siyang sumagot na marami sila. Sa itaas, si Otis pala ang kasalukuyang nananakit at nagpapahirap sa mga cheerleader, at kapatid niya ito. Dito nagsimulang makipaglandian si Baby kay Bill, ngunit hindi ito komportable at pilit na umiwas. Mabuti na lang at dumating ang grupo bago pa lumala ang sitwasyon. Pagkatapos, tinanong ni Denise si Baby kung may telepono sila dahil gusto niyang tawagan ulit ang kanyang ama, pero biglang dumating ang ina ni Baby, si Mother Firefly, at sinabing wala na silang telepono sa loob ng maraming taon. Nilaan din niya si Jerry, na nagtanong kung may hahatid ba sila ng lalaki sa tow truck sa may telepono. Sinabi ni Mother Firefly na RJ ang pangalan nito, at inutusan si Baby na tingnan kung natapos na niya ang pag-aayos. Maya-maya, bumalik si Baby at sinabing umalis si RJ para kumuha ng gulong, at hindi na siya makababalik ng ilang oras. Nainas ang grupo, pero pinakalma sila ni Mother Firefly, na sinabing ngayong bisperas ng Halloween, napaka-espesyal na araw ito para sa kanila. Inimbitahan niya silang maghapunan, at agad na naging kakaiba ang gabi ng pilitin ng pamilya ang mga bisita na magsuot ng Halloween masks bilang selebrasyon. Biglang lumitaw ang isang napakatangkad na lalaking si Tiny, suot ang nakakatakot na maskara, at tahimik na umupo sa mesa. Sumulat si Mother Firefly ng note na nagsasabing sunduin niya ang kanyang lolo. Pagbalik ni Tiny, nagkwento si Mother Firefly na minsang sinubukan ng asawa niyang si Earl na sunugin ang bahay dahil naniniwala siyang sinasaniban siya ng masasamang espiritu. Si Tiny noon ay natutulog sa basement, kaya malala ang naging paso niya at halos buong balat niya ang nasira, dahilan para mabingi siya at matakpan ang katawan ng malalalim na peklat. Nakakakilabot ang kwento pero pinipilit lang ng mga bisita na bumalik sa normal. Ilang sandali pa, dumating na si Lolo Hugo, at nagsimula silang kumain. Tinanong ni Jerry si Mother Firefly tungkol kay Dr. Satan, pero bago siya makasagot, biglang lumabas si Otis at sinabing alam niya ang lahat tungkol dito. Ikinwento ni Jerry kung paano sinabi ni Captain Spaulding ang alamat ni Dr. Satan, pero sinabi ni Otis na wala raw alam ang matandang iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, masiglang sinabi ni Lolo Hugo na tapos na ang hapunan, oras na para sa palabas. Umupo ang lahat habang umaakyat siya sa maliit na entablado, at nagbiro ng mga sobrang bastos at kababuyang jokes. Lalong hindi naging komportable ang mga bisita, pero si Jerry ay tuwang-tuwa. Pagkatapos, si Baby naman ang umakyat sa entablado at sumayaw ng kaakit-akit, na napatulala sina Bill at Jerry. Pagbaba niya, nilaan din niya si Bill, kaya galit na galit siyang itinulak ni Mary at sinigawan na lumayo sa boyfriend niya, at tinawag pa siyang puta. Dahil dito, nagwawala si Baby at sinubukang saksakin si Mary, pero pinigilan siya ng kanyang ina. Eksaktong sandaling dumating si RJ at inanunsyong handa na ang kanilang kotse. Dahil dito, nagsipagtakbuhan palabas ng bahay ang mga bisita at dali-daling sumakay sa kotse. Ngunit biglang lumitaw si Baby at tinakot sila, kaya mabilis silang umalis. Sa kasamaang palad, nakalock ang main gate, kaya napilitan si Bill na bumaba ng sasakyan para buksan ito. Ngunit, nang makita ito, tumalon palabas si Jerry para tulungan si Bill, pero may isa pang scarecrow na sumugod sa kanya at walang awang binugbog siya. Dahil sa matinding takot, napagtanto ng mga babae na sina Otis at Tiny pala ang mga scarecrow, at nagmamadali nilang nilock ang pinto. Pero binasag ni Tiny ang bintana, at hinablot si Denise upang hilahin pabalik sa loob ng bahay. Si Otis naman ay nagsimulang basagin ang isa pang bintana, dahilan para mapasigaw si Mary sa matinding takot. Kinabukasan, araw ng mga kalag, makikitang itinatapon ni RJ ang sasakyan ng grupo, habang tumatawag si Donald sa sheriff para i-report na nawawala ang kanyang anak. Sinabi niyang huli siyang nakita sa gasolinahan ni Captain Spaulding at dapat sana ay umuwi ng 11 PM, pero hindi nakarating. Nangakong magsisiyasat ang sheriff, pero binanggit niyang posibleng nagdulot ng problema sa daan ng malakas na ulan kagabi. Samantala, nagising si Mary na nakagapos at may busel ang bibig.
Nagsimula siyang sumigaw sa takot. Pumasok si Otis at inutusan siyang tumigil dahil may ginagawa siya. Sinabi niyang tatanggalin niya ang busol pero huwag daw itong sisiga ng malakas. Tinanong ni Mary kung nasaan si Bill, ngunit malamig na sagot ni Otis na, perpektong specimen, daw ito para sa kanyang trabaho. Makikita sa flashback kung paano sina Otis at Baby na tinitorture si Bill, pati pagputol ng kanyang mga paa at kamay habang nakatali itong walang magawa. Samantala, nakiusap si Mary na makita ang kanyang nobyo, at doon niya nakita ang nakakatakot na bangkay ni Bill, pinalitan ang mga braso ng bangkay at ang mga binti ng palikpik ng malaking isda. Ayaw niyang paniwalaan ang kanyang nakikita, pero iginiit ni Otis na totoo ito, at sinimulan pa siyang pilit na halikan. Pagkalipas nito, dumating sina Wydell at Nash, dalawang pulis, sa gasolinahan ni Spaulding para imbestigahan ang pagkawala ni Denise. Ipinakita nila ang larawan ng dalaga, at inamin ni Spaulding na nandoon nga sila kagabi. Sinabi niyang binigyan niya sila ng mapa papunta sa lumang bukid kung saan binitay si Dr. Satan, at posibleng naligaw lang sila. Inutusan siya ni Wydell na iguhit muli ang eksaktong mapa papunta sa puno, at sumunod naman si Spaulding. Samantala, nagising si Denise sa isang kwarto na nakatali sa kama at may kakaibang make-up sa mukha. Pumasok si Tiny dala ang cereal, pero tumanggi ang dalaga, kaya siya na mismo ang kumain habang nagmamakaawa si Denise na palayain siya. Sa gulat ng lahat, tinanggal ni Tiny ang tali niya at pinayagan siyang umalis. Ngunit hindi pa siya nakalalayo nang mahuli siya ni Otis at ikinulong sa isang kulungan kasama ng mga cheerleader. Sa kabilang banda, patungo ang mga pulis sa lugar ng puno pero nadaanan nila ang sirang, inabandonang kotse ng grupo ni Denise. Samantala, nagising din si Jerry na nakatali sa isang upuan, at dumating si Baby para tingnan siya. Tinanong niya kung nasaan ang mga kaibigan niya, ngunit gusto muna ni Baby maglaro ng nakakatakot na guessing game. Kapag hindi niya nasagot ang tanong, sinisimula ni Baby na hiwain ang anit niya. Habang nangyayari ito, ini-inspeksyon ng mga pulis ang inabandonang kotse at nahanap ang mga susi. Binuksan nila ang trunk, ngunit napaatras sa takot nang makita ang bangkay ng isa sa mga cheerleader na may nakaukit na "Treat or Trick". Makalipas ang ilang sandali, dumating si Donald para sumama sa investigasyon. Nagdesisyon silang puntahan ang mga kalapit na bukid. Dumating sila sa tahanan ng mga Firefly. Ang dalawang pulis ay umikot sa likuran habang si Wydell ay kumatok sa harap. Nakita ito ni Mother Firefly at mabilis na sinabi kay Otis na may mga pulis sa labas. Ibinigay niya rito ang baril at sinabing alamin niya ang sitwasyon sa likod. Sa harap binuksan ni Mother Firefly ang pinto at hinarap si Wydell. Ipinakita niya ang larawan ni Denise at sinabing hinahanap niya ang nawawalang dalaga. Samantala, sina Nash at Donald ay naalerto sa mahinang ingay mula sa isang kubol. Ipinipilit ni Mother Firefly na hindi niya nakita ang babae, ngunit gusto ni Wydell pumasok dahil may iba pa raw siyang litrato. Sa kabilang banda, nabuksan din ni Nash at Donald ang kubol, at tumambad sa kanila ang kakilakilabot na eksena. Si Mary, brutal na pinahirapan ngunit buhay pa, nakabitin sa kisame, napapalibutan ng mga patay at pinagnanasaan na bangkay ng mga cheerleader. Sinubukan ni Nash na tawagan ang kanyang kasama gamit ang radyo, ngunit itinaas ni Mother Firefly ang baril at binaril si Wydell hanggang sa mamatay. Napahinto si Donald sa pagkabigla at nagtangkang tumakbo habang bumabalik sa isip niya ang alaala ng kanyang anak, ngunit pinatay siya ni Otis bago siya makalayo. Kasunod nito, agad sumuko ang takot na si Nash. Ngunit, kinagabihan, naghanda ang baliw na pamilya para sa isang nakakatakot na ritual, kung saan isinabot nila sina Jerry, Mary, at Denise habang nakasuot ng rabbit costumes. Maya-maya, pumasok si Otis sa kwarto suot ang balat ni Donald, at lumapit kay Denise, dahilan para mapasigaw siya sa sobrang takot. Sinabi ni Otis sa tatlo na nararapat lang silang parusahan dahil nakialam sila sa hindi dapat. Hinayla niya pagkatapos si Jerry at sinabing kung gustong-gusto nitong makita si Dr. Satan, gagawin niya itong posible, dahil totoong umiiral si Dr. Satan. Dinala nila ang tatlo sa isang libingan sa gitna ng kawalan, at pilit na isiniksik ni Otis si Jerry sa isang kabaong. Hinalikan pa siya ni Mother Firefly bilang pamamaalam,
habang nagmamakaawa si Jerry na palayain sila at nangangakong hindi magsasabi ng kahit kanino. Ngunit ibinato pa rin nila siya sa loob ng kabaong. Sa kaguluhan, nakatakas si Mary at tumakbo, kaya sinabi ni Baby kay Otis na siya ang bahala rito. Tumakbo si Mary ng buong lakas hanggang marating niya ang isang sementeryo na puno ng memorial ng mga naging biktima ng pamilya. Nagsimulang marinig ni Mary ang boses ni Baby na umaalingaw-ngaw sa paligid, at habang siya'y naguguluhan, bigla siyang sinunggaban ni Baby at brutal na sinaksak ng paulit-ulit hanggang mamatay. Samantala, sina Denise at Jerry ay inilagay sa isang kabaong ng magkasama at ibinaba sa isang kuweba na parang lumang balon. Nagpababa rin ng lampara at record player si Otis, at nagsimulang tumugtog ang mga salitang hindi maintindihan. Ilang sandali pa, biglang bumukas ang kabaong at nagsilabasan mula sa tubig ang mga nilalang na parang zombie, na agad silang inatake. Agad na lugmok si Jerry sa kamay ng mga halimaw, habang nagawa namang lumaban ni Denise at makatakas. Nagpatuloy si Denise sa paglalakad at nadaanan pa niya ang iba pang mga kakaibang nilalang na niretrat ang kanyang bodysuit bago siya iwan. Naglakad pa siya sa madidilim na lagusan na puno ng nabubulok na mga bangkay. Kalaunan, nahanap niya ang isang pinto at binuksan ito, at napasigaw nang makita ang isang lugar na gawa lahat sa mga buto. Biglang nagsara ang pinto sa likod niya, at may isang nilalang na nagbukas ng isa pang pinto para sa kanya. Sa loob, halos hindi makagalaw si Denise sa takot habang nakikita ang mga deformadong lalaki na kumakain ng nakakadiri. At mas masahol pa, nakita niya si Jerry na tinitorture mismo ni Dr. Satan, isang nakakapangilabot na halimaw na kalahating demonyo, kalahating cyborg. Ibinubuko ng nilalang ang utak ni Jerry habang inooperahan ito, at tuluyan nang namatay ang kawawang lalaki. Biglang dumating ang isang napakalaking halimaw na may hawak na palakol, si Earl, ang asawa ni Mother Firefly. Nagpumilit tumakas si Denise at sinubukang buksan ang pinto, habang dahan-dahang lumalapit si Earl. Nang iwas-iwas niya ang palakol, nakaiwas si Denise, dahilan para mabasag ang pinto at makalabas siya. Sa sementeryo, nag-chant ang siraulong pamilya habang sinusunog ang katawan ni Mary. Samantala, patuloy na tumatakbo si Denise sa maze ng mga lagusan hanggang makarating siya sa isang dead end, at naabutan siya ni Earl. Doon, halos mawalan na siya ng pag-asa. Ngunit nang tangkain siyang tag-in ni Earl, muli siyang nakaiwas, at tumama ang palakol sa isang istruktura. Bumagsak ito at natabunan si Earl. Naitago ni Denise ang sarili niya sa isang sulok at nakaligtas, habang mukhang napatay ang halimaw. Pagsapit ng umaga, paulit-ulit na nanginginig at halos gumuho, nakabalik sa ibabaw si Denise. Lumabas siya mula sa lupa, gumagapang sa gitna ng kawalan, at naglakad ng walang direksyon. Maya-maya, may paparating na kotse, si Spaulding ang nagmamaneho. Pinapansin niya si Denise at agad siyang iniahon sa sasakyan. Gulat na gulat si Spaulding sa itsura niya, at sinabing hinahanap siya ng lahat. Mahinang nakiusap si Denise na dalhin siya sa isang doktor, at sinabihan siya ni Spaulding na huwag mag-alala. Napahimlay si Denise dala ng sobrang pagod. Ngunit sa huling twist, lumabas na nasa backseat pala si Otis na nakatago. Paglaon, nagising si Denise at natagpuan ang sarili niyang nakatali sa operating table ni Dr. Satan, na napagtanto niyang wala palang saysay ang lahat ng kanyang pakikipaglaban para mabuhay. At dyan nagtatapos. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, mag-subscribe ka na idol para updated ka sa susunod na video.